Hello guys, what's up? Good afternoon. So ngayon, may nabasa akong libro and may nabasa akong libro. Ang tungkol sa libro na to ay tungkol to kay Jesus. Sinabi niya dito sa Marcos 4. Marcos 4. Sinabi ni Mark dito sa Marcos 4 nakasulat ay ito is Bicol. Let's search sa Google. Marcos 4. Ito. Ang sabi dito ni Jesus. Ay tinuro ni Jesus dito. Si Papa Jesus. Muling nag ay sinabi dito ni Marcos, parang sulat to. Ang nakasulat is muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, makinig kayo, may isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga banhi namang nalaglag sa batuhan, bagamat kaunti lamang ang lupa roon. Agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasa, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang matinik. Nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo, kaya hindi nakapamunga ang mga binhi. At may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. May nagkabutil ng tig-tatlumpu, tig-anim na pu, at tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pandinig. So, ako guys, ito pag nilaya natin to guys, at ayun, dito guys, para nagturo si Jesus ng bagay na may nagturo si Jesus dito sa tao, naiintindihan ng tao dito ay hindi naiintindihan. Kumbaga itong talinghaga, parables, itong talinghaga na ito, ipinaliwanag niya sa mga tao na yon sa pamamagitan ng talinghaga. Sa iba, medyo kakaunti lang yung nagigets nila, katulad ng mga disciple. Kaya nung ito dito guys, dito ako nagandahan sa sa susunod. Talagang napakalupit guys. Ang layunin ng talinhaga nang nag-iisa na si Jesus, nag-iisa na siya. Ang ilan sa mga napakaganda kasi nagagandahan kasi ako nalulupitan ako sa mga nangyayari. Ang ilan sa mga nakikinig ay lumapit sa kanya kasama ang 12. Hiniling nilang ipaliwanag niya ang talinhaga. Sinabi niya, ipinagkaloob na sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba, ang lahat ng bagay ay itinuturo sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila ng tumingin ay hindi sila makakakita. At makinig man sila ng makinig ay hindi makakaunawa. Kung gayon, sana'y nagbalik sila sa Diyos at nagkamit sana sila ng kapatawaran. May mga tao na kagaya ko na humihingi ako palagi ng tawad, but without knowing it, napatawad na pala ako, pinatawad na ako ng Diyos. But mayroon ding mga taong siguro nagtuturo ng mga ganito, ng mga parabola, but inililigaw sila. Gusto nila, hindi nila
Hindi sila hinahayaan na malaman yung katotohanan na na nandyan na ang Diyos, nandyan si Jesus na kaya na pinatawad ka na, nagpatawad na sa'yo. Kaya, ayun, ayun guys, yung katotohanan na nabubulag, walang kagaya ako dati. Pero nung nabasa ko to, talagang naliwanagan ako. At sabi naman dito, kahit sino ka pa, kahit sino ka man. Kaya may mga taong mabibigat yung pakiramdam dahil akala nila hindi sila kapatawad-tawad sa mga kasalanan na mga pagkakamaling nagawa nila, mga masasamang nagagawa nila. Kaya ganun siguro dahil hindi pa nila alam yung katotohanan. Hindi pa nila nakikita o nauunawaan yung buong katotohanan. So ito naman guys, dito tayo. Susunod tayo. Paliwanag sa talinghaga tungkol sa mga hasik. Dito guys, ipinaliwanag na ni Jesus ang tungkol dun sa pag-asik dun sa nagkasik ng mga banhi. Pagkatapos, tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano ninyo mauunawaan iba pang mga talinghaga? Ito, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay ang mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mga binhi naman nalaglag sa daan ay ang mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila ay dumating si Satanas at inalis ang mensahe inihasik sa kanila. Dumating si Satanas, natakot ako doon na. Kinabahan ako dumating si Satanas. Satanas, hindi ako takot sa iyo, Satanas. Diyos, hindi na ako takot sa iyo, Satanas. Kasi ito na. Yung binhi pala, ito ang kahulugan ng talinhaga. Ang binhing inihahasik ay mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Ay mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. Yun yung message. Maaaring ito, message to, itong sinasabi ko sa inyo. Maaaring binhi na to tungkol kay God, sa kaharian ng Diyos. Maaaring binhi na yung sinasabi ko. Pwede, posible, o baka sa iba na nakikinig o nanonood. Next, ang katulad ng mga binhing nalaglag sa batuhan ay ang mga taong nakikinig at malugod na tumatanggap sa mensahe ng Diyos. Subalit, ang mensahe ay hindi tumitimo sa kanilang puso, kaya't hindi sila nananatili doon. Pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa mensahe ng Diyos, agad silang sumusuko. Ito guys, dito ako nakaka-relate ako dito sa verse na to. Kasi meron mga merong mga sinasabi sa akin but pagka masyado ng maingay, masyado ng magulo, nawawalan na ako ng lakas ng loob, na panghihinaan na ako dahil hindi pala nakatanim sa puso ko yung message ni God, yung message na tinuturo ni God nung mga kasulatan ni Jesus. Don't fear, do not fear, magtiwala ka, do not fear, trust, mag-obey. Ayun, hindi siya nakatanim masyado sa puso. Kaya pagdating nga ng mga pagkakagulo, hindi pagkaunawaan, pagsubok, pag-uusig, kape. Yan, mga pag-uusig, paghatian, agad sumusuko, napapasuko na agad. Yan. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, ay, ito pa, relate pa ako dito. Mga alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya'y pagkahumaling sa ibang mga bagay, ang mensahe ay nawalan na ng puwang sa kanilang mga puso. Kaya't hindi ito nakapamunga. Nakarelate ako dito guys. Nakapamunga. Talaga naman, totoo naman. Kapag distracted tayo sa mga bagay. Ako guys, sobrang relate ako sa paglaro sa mga bagay. Mga alalahanin ko, mga doubts. Ayun. Nagda-doubts ako sa mga alalahanin ko sa buhay kahit hindi pa naman nangyayari. Talagang, ayun. Dahil nawawalan ng puwang sa kanilang puso.
Kaya ayun, kaya siguro hindi namumunga. Yan, para akong binhing nalaglag sa may damuhang matinik. Naintindihan mo na. At next, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa may damuhang matinik. Hmm. May mga taong nakikinig ng mensahe ng Diyos, ngunit dahil sa alalahanin sa buhay na ito, pagkasilaw sa salapi, o kaya pagkahumaling sa mga bagay-bagay, salamin, relo, damit, cellphone, exam, test, maaring hiya, itsura, alalahanin, o kaya pagkaumaling sa ibang mga bagay, mga material, pagkaumaling sa mga materialis na mga materials, things, ang mensahe ay nawawalan na ng puwang sa kanilang puso. Kaya hindi ito nakapamunga. Ito naman yan, hindi nakapamunga. So parang, dito, may talent ka, may passion ka, may talent ka, mayroon kang potential. Ba't nasasayang ito? Dahil, ayun, na nadidistract ka sa mga bagay na, sa mga materials, mga alalahanin mo, mga doubts, pera, nag-aalala ka sa pera. Yeah, hindi ka, kaya nawawalan ng puwang sa kanila. Kaya yung message kagaya ng I can do all things through Christ who strengthens me, na dapat nakatanim sa puso mo, ay hindi mo na masunod, hindi mo na masunod, hindi mo na mapatunayan sa sarili mo dahil nagkahumaling ka sa mga ibang mga bagay. O kung sinunod paano kung sinunod mo yung I can do all things through Christ who strengthens me, dito pwede kang makapamunga. Maaari kang makapamunga ka. So, napakalupit guys, napakaganda ng verse na to, napakalupit. Last, ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60, at may tig-100. Ayun, gaya ng sinabi, yun nasabi ko na, but ulitin natin, ito, aminin ko, I admit na hindi ako ganto, I admit na ako ay hindi ako masyadong, hindi ako yung matabang lupa. Parang hindi ako matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumanggap sa mensahe ng Diyos at namunga ng masagana. Ito yung lesson. Makinig, tanggapin mo yung message ni God, tanggapin mo, makinig, pakinggan ng maigi, at tanggapin mo mensahe ng Diyos at mamunga ng masagana. So hanggang dun lang muna. At ayun lang, sana may natutunan kayo, sana naintindihan nyo yung pag-explain ko. Pasensya na kayo kung medyo ano yung pag-explain ko. I hope sana na-explain ko naman ng maayos sa inyo at magamit nyo rin yung napipil nyo ba guys? Ay, yung heartbeat ko tumitibok. Subscribe for the next verse.